Tatalakayin gabi-gabi ang maraming mukha ng pag-ibig, pagmamahal sa ibang tao, at ang pinakaimportante, ang pagmamahal sa sarili. Antabayanan ang prangkang komentaryo niya sa pag-ibig, relasyon at sa iba't ibang bagay, at lalong manabik sa kanyang mga positibong pananaw sa buhay. Narito na ang programang kasama nyo gabi-gabi, Pangga, Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Pangga, Ruth Abaw Live. Kumusta na po kayo mga misis? Ngayong araw na ito ng Martes. Si Doc Patibay na sa kabilang linya na. Doc? Good evening. Okay. Ayan. Hi Doc, good evening. Hi, good evening Pangga sa inyo pong lahat. Magandang gabi po ng Martes. Kumusta ang clinic mo ngayong Martes? Ay, nako, blockbuster. As usual. Oo, pagod ako ngayon. Oo, medyo toxic ng konti. Okay. Marami pasyente ba? Marami. Oo, saka medyo challenging yung mga cases. Paano challenging? Oo, may mga ilang cases ako na parang mga suspected cancer. Ay, talaga? Oo, tapos meron akong talagang super-duper taas yung mga creatinine na kailangan mo mag-decide between kailangan bang mag-dialysis or pwede pang magawa ng paraan. So parang mahirap mag-desisyon. Oo. Okay. So, mamaya pag-usapan natin yung Doc, yung sinasabi natin gano'ng kataas yung creatinine. At saka, pwedeng gawin ng mga kababayan natin para hindi na sila umabot sa gano'n. Correct. Okay. So, Doc, eto muna. Bago tayo mag-pause for break, eto muna, usapan muna natin. Babasahin ko muna yung text message ng ating listener. Eto yung sasagutin natin mamaya. Tapos, Doc, maganda ito dahil gagawa ka ng konting research para dito. Okay. Okay, eto na. Good evening po. O ba na pagkatapos magtalik, masama pong maghugas dahil mapapasma? Tutuunin po ba nakakaiksi at nakakapayat ng ari yung paghuhugas pagkatapos mag-sex? Kasi po, ating taba at haba ang ari ng mister ko. Ngayon po, napansin namin dalawa na nagbago. May nakasabi po sa kanya na masama maghugas pagkatapos mag-alik dahil nakakapasma at nakakaurong ng ugat. Totoo po ba yun, Miss Ruth? Ayan. Kasi po, ugali na ng mister ko, pagkatapos namin mag-sex, palagi, naghuhugas siya kasi malagkit daw po. Simula nung kami maging asawa, ganun po ang ginagawa niya. 21 years na po kaming kasal. Ang nagtatanong ay si Susan Borja ng Calamba, Laguna. Ayan, Doc, yan ang sasagutin mamaya. Okay. Ayan, okay. At kung meron po kayong katusan dito, na pareho po kayo, na napansin nyo umiikli at pumapayat ang inyong mga ari, ayan, pwede po kayo mag-text sa atin sa 0916-1608-168. At kung may mga katanungan sa Crepsi, pwede rin po kayo mag-text sa 0916-1608-168. Okay, magbabalik kami ni Doc Mami. Sandali lamang po. Ruth Abaw Live. Ito ang DWIZ 882. Sawa ka na ba sa pagbabayad ng mataas na bill ng kuryente? Halos sa pagbabayad na lang ba ng kuryente napupunta ang sweldo mo? Sawa ka na ba ng kapapaypay dahil lang sa hindi mo afford ang magpakabit ng aircon? Naiinis ka ba dahil kahit anong tipid mo ng kuryente ay mataas pa rin ang binabayaran mo?
Pwes mga Mr. at Mrs., eto na ang sagot sa inyong matataas na electricity bills. Narito na ang Endourgic Thermodynamic chips mula sa Japan. Tinatanggal ng mga chips na ito ang excess o sobrang radiation o kung tawagin ay electropollution mula sa ating mga appliances. Ang resulta, mas nagiging efficient o maayos ang daloy ng elektrisidad sa ating mga appliances upang makatipid sa ginagamit nitong kuryente. At dahil dyan, maaring bumaba ang inyong electricity bills ng mula 25 hanggang 50%. Kahit ano pang hinihintay nyo, kabitan na ng Endourgic Thermodynamic chips ang inyong mga appliances ngayon. Para sa ragdagang detalye at mga tanong, pwede mag-text sa 0920-223-5888. Muli, ang kanilang text line 0920-223-5888. Ako po si Bong Palma, dating EXO ng Barangay Quirino 2A. Huminto po ako ng pagtatano dahil nahirapan po ako. Medyo nananakit po yung mga tuhod ko, tsaka yung mga kalamanan ko, likod ko. Na halos ilang taon na rin po akong huminto sa pagtatanod. At minsan po nakapakinig ako ng radyo kay Ruth Abaw, yung sa Krebsi. Nag-try ako, bumili lang muna ako ng 5 ng tung taon na 2015, March 25 noon. Bumili lang ako ng 5. Nag-take ako ng 2 beses muna. Una, pangalawa, tapos pangatlo, doon ko naramdaman na medyo maganda sa katawan. Kasi lagi akong panggabi sa EXO ko, 24/7 ang duty ko. Umaga hanggang gabi, nasa barangay ako. Siyempre, medyo may edad na ako, nahirapan ako. Yung nag-take ako ng Krebsi, medyo nag-improve yung katawan ko, nagtuloy-tuloy ako. Hanggang ngayon, nawala na yung pananakit ng ko, tsaka nakakapagbuhat na rin ako ngayon ng dumbbell, tsaka nakakapagbisikleta na ako. Ang laki ng in-improve talaga ng katawan ko. Dati, depressed ako na sa daming trabaho sa barangay, talagang tumanda mukha ako. Ngayon, bumalik na naman sa pagkabata dahil sa Krebsi. Yung nag-take po ako ng Krebsi, nawala po yung sa pananakit ng kasukasuan ko, yung mga arthritis ko, tsaka yung sa likod ko. Tsaka bumaba yung uric acid ko. Kasi nung nagpa-test ako, mataas yung uric acid ko. Nung nag-take uli ako ng Krebsi, bumaba uli yung gumanda na yung yung uric acid ko. Tsaka yung pag-take ko ng Krebsi, huminto na ako ng paninigarilyo. Tsaka pag-inom ng alak. Dati kasi hindi ako makatulog pag hindi nakainom. Pero nung nag-take na ako ng Krebsi, hindi na ako umiinom. Talagang sa Krebsi, talagang pagdating ng alas 8, hinahanap na ako ng kama ko para makatulog na. Nung po ako, huminto ako ng ng Krebsi, medyo nagbalikan na naman yung sakit ko, bumalik yung mga arthritis ko. Tsaka nahirapan na naman ako matulog kung hindi nakakainom, ganun. Nung halos lahat ng sakit ko, nagbalikan na naman. Natuto na naman ng paninigarilyo, ganun. Kasi yun na lang parang nagiging libangan ko. Nung kasi nawalan ako ng trabaho, nahirapan ako mag-take ng Kaya ngayon, nagbalik na nag-Krebsi ulit ako. Ito na naman, guminhawa naman yung katawan ko. Sumigla naman yung pangangatawan ko. Nakakapagbisikleta uli ako. Nakakapagbuhat ng dumbbell. Tsaka sa palengke, malayo yung palengke sa amin. Nangihinaya ko sa pamasahe sa tricycle. Nilalakad ko lang hanggang Q-Mart. Medyo 20 minutos ang lakaran doon. Papunta at pabalik. Nilalakad ko na lang dahil sa paggamit ko ng Krebsi. Inom ako bago kumain ng umaga. After 30 minutes, kakain na ako. Talagang maganda sa katawan. Subukan nyo at sisiyahan kayo. Papasalamat ako sa Krebsi dahil bukod sa mura na, talagang nakaka-improve ng katawan at napakaganda sa katawan. Inaano ko rin sa mga anak ko, yung 2 anak kong babae, nagte-take na rin ng Krebsi kasi sila panggabi sa trabaho pag hindi sila makatulog, sabi ko pagka galing sa trabaho, saka mag-take, subukan nyo lang. Nag-take sila, medyo okay na. Papa, maganda rin pa yung Krebsi, mura na. Maganda pa, sabi niya gano'n. 2 anak ko nag-take, si Carol, tsaka si Chichi, Cherilyn Palma. Nagpapasalamat ako sa Krebsi, gumawa ng Krebsi.
Dahil napakaganda sa katawan, subukan nyo po at napakaganda, hindi kayo magsisisi. Krebsy, available sa lahat ng Mercury drugstores and other leading drugstores nationwide, pati na rin sa aming mga distributors. Para sa karagdagang katanungan at impormasyon, pwedeng mag-text sa 0930-680-48. I-like din po ang aming Krebsy Facebook page para malaman ang iba pang mga benepisyo at magagandang karanasan na hatid ng Krebsy. I would like to thank Flawless Skincare Clinic for my dermatological services, lalong-lalo na po sa aking dermatologist na si Dr. Evelyn San Luis. Siya po ay matatagpuan sa Flawless 5th Floor Mega Mall, Mondays to Fridays, 1 p.m. to 7 p.m. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Jewels Clothing Store para sa aking mga clothes at sa aking mga t-shirts. You can visit them at any SM, Robinsons, and Walter Mart department stores na malapit sa inyong mga lugar. Please check out their ongoing sale where you can buy great t-shirts for only 100 pesos. Bangga, Ruth Abao, live sa himpilang mas todong lakas, DWIZ. Okay, coffee break. Break muna tayo mga misis, mga mister. Alam niyo po ba na siyam sa bawat 10 Pilipino ay nagkakape? Love na love ng Pinoy ang kape, pero dapat love na love din po natin ang ating kalusugan. Kaya naman kung magkakape na rin lang tayo, doon na tayo sa kapeng may kakaibang sangka na mainam para sa atin. Jim's 5-in-1 Coffee Mix. Ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix ay sinangkapan ng Korean ginseng na nagtataglay ng ginsenosides na tumutulong sa ating katawan para maging masigla, puno ng enerhiya at papatalas ng isipan. Hindi lamang po yan dahil meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant na mayaman sa dami ng fiber, vitamins, minerals at beta-glucans na tumutulong para magkaroon ng malakas na immune system. Kaya ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix hindi lamang po basta kape dahil sa mga kakaibang sangkap ito. Mabibili ang Jim's 5-in-1 Coffee Mix sa mga leading groceries, supermarkets, and drugstores nationwide. Ayan, Doc! Hello, ayan. Ayan, okay. Doc, pakipaliwanag ulit sinasabi mo yung creatinine at bakit umabot sa ganung taas level yung creatinine? Oo, yung isa kasi, parang, ang una-una meron silang genetics. Oo. Okay. So sa family, parang it-runs in the family na ganong katataas. Pero wala naman diretsong, kasi acquired to Acquired yung kanya. Ang maabot ito, nagsimula, imagine mo, 1,000 plus. 1,000? Oo. And then, So, sobrang, pero before that, gano'n ka, kasi pwedeng umakyat lang ng 1,000 yun, di ba? Oo. Oo. Alam mo bang nagsimula ito sa pagiging, yung pasyente kasi nagsimula ito sa pagiging diabetic niya. Okay. Oo. So, dahil ang dami niya, maliwala ka, tapos maliban doon sa kanyang diabetes, meron pa siyang mga komplikasyon, mga puso, may high blood pressure, problema niya yung BP niya on and off, tapos meron siya mga baradong ugat na hindi rin naman niya sinubmit for, kasi ina-advise din siya for mga bypass na mga ganong operation. At saka, iba-iba. Tapos ang dami rin niyang iniinom, maliban doon sa may mga synthetic vitamins din siya or multivitamin na pinadadala sa kanya. Siguro mga all in all, parang 7 hanggang 8 yung kanyang iniinom. So, ibig sabihin, Doc, yung creatinine kaya tumaas kasi nga over a long period of time, napakarami niyang iniinom na gamot. Yun yung isang na-trigger. Maliban pa kasi sedentary lifestyle din siya. Yung pamilya, mahilig din kumain. Naku, wala din tigil. Oo, yung mga bawal, lalo yung mga matatabang pagkain, yung mga fast food, ayan. Tapos sinabayan pa yan ng kanyang... Ilang taon na niyang iniinom yung maintenance medicine? Naku, siguro mga 20 taon na yun. Kaya pa. Oo. Mula pa nung nag-abroad siya,
Tapos nung nasa abroad, so syempre wala din pakialam sa pagkain. Oo. Ayun. Pagkatapos, maliban doon yung mga, ano bang tawag dito? Syempre yung mga processed foods, yung mga wala din sa piling pagkain. Actually, naoperahan na rin siya sa gallbladder. Okay. So, ang problema niya, kung naoperahan siya ng gallbladder for parang 12 years, so ibig sabihin, hindi siya nag-ingat. Hindi rin siya nag-ingat. So, kailangan, kasi yung gallbladder, responsible din yun sa mga fats, sa mga toxins at mga protein, excess protein, na pinoprocess yun. Ay, since wala ka na nun, so dapat nag-ayos ka na rin ng mga intakes mo. Siya walang ganon. So, Doc, sandali. Ibig sabihin ganito, kung halimbawa nagsisimula na po kayo, yung mga kikinig sa atin, yung mga listeners natin, kung nagsisimula na kayong mag-maintenance medicine, kailangan magpa-check up na kayo, kung kayo kay Doc Bunny, mag-take kayo ng Crepsi, mag-take kayo ng Alveo. Kutik dun sa punto, na mga 20 years Kailangan uti-uti mamonitor, nag-uumpisa lang yan, halimbawa, minsan, iba ang sintomas lang nila yung sa pag-ihi, mga UTI, or pataas-taas lang yung konti yung uric acid. And then later on, bumuborder na yung mga creatinine nila sa batutuwi. So, pag simula na ng ganon, tapos siya pagsasakit-sakit ng mga tuhod, kasi siya may pamamanas pa talagang bloated na yung mga binti. Oo. Okay. So, kaya, parang pag pinindot mo, anytime pwede pumutok Ay, ganun ka manas? Oo, alam mo ba yung, parang yung balloon, na expanded masyado. So, kaya may pain siya, sobrang pain. Parang hindi mo siya pwedeng galawin, hindi mo siya pwedeng pindutin kasi masakit. Kaya ina-advise natin, habang maaga pa, huwag niyo pong pag walang bahala yung mga tumataas, lalo yung bato ninyo, sa pag-ihi, may problema, or kahit sakit lang sa balakang, or even on the right side, kasi naando po mostly yung mga excretory organs, kasama ng bato. So, kaya kailangan magpapacheck, o iniinuman nyo, kailangan nakiklense na, meron kayo iniinom na supplementation, functional supplement like Crepsi, na naaayos yung cleaning process or yung detox process na ating katawan. Natutulungan lalo na yung bato. Ayan, okay. So, eto siguro ang take home natin sa experience ng pasyente mo doon. Lahat ng nakikinig sa akin ngayon, kung kayo po ay ganyan, meron kayong kamag-anak, meron kayong kakilala, meron kayong kaibigan na nagsisimulan or ilang taon na nag-maintenance medicine, kailangan magpa-check up po kayo para hindi na kayo dumating sa punto na sobrang taas yung creatinine ninyo na talagang aabot kayo sa dialysis. Oo, kasi kanina, hindi. Ayaw din naman ng pasyente mag-undergo. Isa sa problema. Kasi alam niya yung danger, kasi may kapatid din siya na nag-history, sabi niya, gumastos kami, dinala pa namin sa abroad pa nga, nag-dialysis. Pero after, kasi ang iniisip din na yung transplant. Okay. So, ang problema, wala sila makita within the lineage nila o sa family na po pwedeng good candidate. So, yun, naging problema nila. Ayan, okay. Kaya wake up call sa kanya yon. Actually, bukas, dadalhin din nila isang kapatid nila na ganun din ang kwento. Ang naloob. Oo, sabi ko, nako, kaya nga, maniwala ka, ang tagal. Matagal kasi, syempre, kailangan kayo mag-usap ng matagal. Oo. Looking doon sa sitwasyon, para mo siya madadrive out na mabibigyan ng tamang medical advice. Ayan. Okay. So, Oo. Sige, continuing saga yan, Doc, so pakibalita na lang sa atin. So, yes, oo. Kaya kami closely monitoring kami every week. Tapos yung kanyang regimen talagang, ito po ang mga regimen natin susundin kung talagang gugustuhin natin. Tapos yung Crepsi ang iniinom nila, Doc? Ay, actually, umiinom naman sila kasi nakarinig na nga sila ng sa Crepsi, kaya nga sila nagpunta rito. Okay. Oo. Ngayon, kasama siyempre yung Crepsi. Ang problema natin, hindi natin mabigyan siya ng mas maraming liquid kasi minimum of 1 liter lang ito a day Ay, naku po. 1 liter na kaya nung pantong ng niya. liquid, ng tubig na dapat iinumin lang niya maghapon. Naku po, 1 litro.
Oo, kaya hirap na hirap. Ang maganda lang kasi, nagsimula na rin siya mag-therapy at saka nakikles. Maganda, excessive na yung sweating niya. So yung ibang salt deposit at saka toxins na medyo lumalapas sa pawis. Kaya nagkakaroon ako ng, para ang lakas-lakas ng konti ng loob ko kasi meron pang gagalingan. Tapos yung pag-ihi niya hindi apektado. Ayan. Okay. Dok, Ayun. Sige, bigla ko lang naisip. So, dahil sa Pancreas Wellness Center, meron silang detox machine. So, yung mga nagme-maintenance medicine ng marami, aside from Krebs-C, maganda rin yung nag-detox sila. Oo, actually kasi dapat twice in a month or once in a week, kung makakayanin niyo, dapat po nagki-cleanse tayo, nagdi-detox. Kasi unang-una yung exposure natin, pangalawa yung kinakain natin, pangatlo, kung tayo may maintenance medicine, definitely meron po yung portion na hindi po na ilalabas at hindi natutunaw ng tubig lamang or ating under normal metabolism natin. Ayun. Kaya yun ang kailangan mag-detox. Oo. Kailangan talaga SOP. Ayan. Okay. Dok, ito muna yung mga naiwanan natin last night. Okay, sabi niya, Dok, pwede ba akong uminom ng Krebs-C? Madami akong iniinom na gamot para sa kidney, parati kasi masakit ang paa at katawan ko. Yun na. Nako, ayun na. Wala kang pinagkaiba dun sa pasyente ko kanina. Simula na yan, ako i-check natin. Kung marami kang iniinom na maintenance medicine, definitely pa-check mo yung liver mo at saka yung kidney. At kung sumasakit na yung mga katawan mo, mga buto, ayan, yun yung mga komplikasyon na at saka mga simptomas. Ayan. Okay. Ayan, pwede ka uminom. Kaya lang, mas mabuti ma-check natin siya kasi para kanina yung ginagawa ko, inaayos ko ng matagal yung mga iniinom niya, lalo para sa bato. Okay. Tapos ilang Krebs yung iinumin niya, Dok? Meanwhile, pag ganyan, pinaiinom ko siya ng 2 kasi kailangan natin magkabol ng kanyang regeneration, ng kanyang kidney, at saka yung waste disposal dun sa kanyang kidney. So parang twice a day siya? Oo, sa umaga. Oo, twice a day. Sa umaga at saka sa gabi. Okay. In the meantime na hindi pa kayo na-check ni Doc Bunny, mag-twice a day muna kayo ng Krebs and then pa-check na kayo kay Doc. Correct. Yeah. Okay. Good evening po, Doc Bunny at Pangga. Pa-check kami ni Doc last Sunday, 3 kaming pamilya nagpa-check up, Cesar family. Tanong sana namin yung UVA herbal tea, ilang days po namin iinumin? Ala pong nakasulat sa papel. Salamat. Ay, oo. Actually, okay. Habang po wala po nakalagay yan, tuloy-tuloy niyo po yung iinumin hanggang sa susunod niyo pong check up. Pag hindi ko nilagyan, that means ibig sabihin tuloy-tuloy hanggang sa pag-check up nyo na po. Pero yung iba kasi nilalagyan ko ng 20 days lang, yung iba nilalagyan ko ng 10 days. So yung po, ibig sabihin tatapos. Pero yung iba na wala nakalagay, sa pag-check up nyo po ulit yun natin malalaman. Ayan. Okay. Hello, magandang gabi, Pangga, Doc Bunny. Sabi ng asawa ko, pati daw panty, bumababa dahil sa Krebs-C. O diba? Sabi ni Edwin ng Nueva Ecija. Ay, nako, maganda yan. Magandang balita. Yan, okay. Sandali lang tingnan pa natin. Eto, sandali, si Kita Dang pala may pinapabate. Kindly greet Mr. Bernard Carpio, our new Krebs-C user from San Jose, Montalban, Rizal. Magandang pakiramdam at mahinding tulog, quality sleep dahil sa Krebs-C. Salamat po, sabi ni Tita Dang. Ayan, congratulations. Actually, si Bernard Carpio nag-text dito. Sabi niya, tanong ko lang kung sakaling hindi ako makapunta sa June 5, magkano po ang magpa-check up sa mga susunod na araw? Everyday daw po bang bukas ng Pancreas Clinic? Pinapatanong po sa akin, sabi ni alias Bernardo Carpio. Okay. Bernardo Carpio, total kilala mo naman si Tita Dang. I-text mo na lang si Tita Dang dahil siya nakakaalam sa Pancreas Wellness Center. Correct. Yung mga schedules. Yung mga schedules. Ayan. Okay. Sabi naman dito, good evening, Pangga at Doc Bunny. Hindi. Yun yung sa dun yung sa barangay chairman. Okay. How do I take Krebs? Is it before or after meal? How many times will I take it? Thank you.
Yan. Nako, pag kayo po, regularly pinaiinom natin yung Krebs 30 minutes bago po mag-breakfast. Unless wala kayo acidity. Pag may acidity, after breakfast po siya kiniinom. Ngayon, kung kayo inaantok the whole day, sa gabi po natin pinaiinom kasi baliktad po yung inyong sistema, yung metabolism ninyo. Ayan, okay. Malinaw na. Kung may tanong pa, mag-text lang. Oo. Si Miss Marcelta Gonzalez, tanong ko lang po, yung mister ko nagtatrabaho sa palengke. Araw pa lang wala na siya sa house. Gusto niya makatulog siya. Wala siyang ganang kumain, kaya pumayat siya. Hindi ba siya pinom ng Krebs? Paano ang pag-inom? Hello? Hello, Doc? Oo. Pwede naman siyang uminom. Kung maaga pa siya, maaga siya umuwi. Pag uwi niya siya, iinom ng Krebs. Paano to daw? Kasi madaling araw daw siya, gising na. Wala na sa bahay. Oo. Hindi pag uwi na niya sa bahay, tsaka siya iinom. Yung matutulog na siya. Kaya siya matutulog, doon siya iinom. Oo. Kaya kung gusto niya gumana ang pagkain, ganun din ba yun, Doc? Once a day lang? Actually, yung kanya kasi, nagtatrabaho kasi siya sa maaga pa. Actually, pwede naman siya uminom. Try niya muna ng first 20 days na uminom siya ng 2 capsule. Isa sa umaga at yung pag-uwi niya bago siya matulog. Para pag habang siya nagtatrabaho, magana siya ang katawan niya, pati pagkain niya magana rin. Ayun, okay. So mag-twice a day muna siya. Okay. Ito naman si Miss Mila de la Cruz Rodriguez. Tanong ko lang po kung ilang milligrams ang Krebs. 49 years old po ako, high blood since 47 years old. Ilan ang iinumin ko per day? Ay, pwede po siyang isa lang kasi naman ay, tapos 500 milligrams po kasi yung isang kapsula ng Krebs. Tapos once a day lang siya, Doc? Oo, once a day lang siya. Oo. Kasi wala naman siya ibang binabanggit na problema sa katawan. Parang high blood lang eh. Either try niyo po sa umaga, yung regular pong pag-take, pero po kayo po inaantok maghapon, ilipat niyo po siya sa gabi. At ulitin lang natin, Doc, dapat sa mga matataas ang blood pressure, matataas ang sugar, i-monitor ang kanilang mga BP at sugar pag sila ay nati-Krebs. Kapag kayo nahihilo, baka mamaya bumababa at nag-normalize na yung sugar at BP. Correct. Kagaya ng isang pasyente ko kanina, nagwa 100 over 70. Tuloy-tuloy pa rin siya umiinom ng kanyang supplement, ng Krebs, tuloy-tuloy pa rin siya umiinom ng kanyang para pang high blood pressure. Sabi ko yung mababa na yon. Akala niya yung 120, taas yun. Sabi ko, yung po ay normal na. Oo. Hindi po mataas yung 120 over 80. Yung po ang base na normal na po yun. Ay pag bubaba na, natakot kayo pag mababa na masyado. So, tapos, ano ginawa mo, Doc? Binawasan mo na yung maintenance niya? Ay, pinatanggal ko na talaga kasi naman, halos gano'n na yung readings niya nung mga nakakaraang linggo pa. Ayun. Oo. Kaya may pagsakit ng ulo. Okay. So, ulitin lang natin para sa mga nakikinig. Kapag po bumaba na yung BP ninyo, at pati yung sugar, ang babawasan po yung maintenance, correct. Hindi po yung Krebs. Correct. Kasi yun po yung supplement na nakatulong. Ay, akala niya, kasi kaya ko lang tanggalin kasi maintenance na po daw yun. Yung po din panghabang buhay na. Umaayos. Kaya nga sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, ganun. Hindi ko mapaliwanag at kung paano ko sasabihin. Kung gusto niyo mag-maintenance para sa susunod, dialysis ang tuloy niyo, di okay lang. Correct. Oo. Sabi ko, ang problema niyo po yung mababa na. Ano bang gusto niyo? Maging 10 over 10. Mababa na sa 120. Yung nga mag-120 kayo the whole week or for the next 2 weeks. Maganda-maganda na po yan. Na pwede may karapatan na kayo magbawas. O di kaya i-withdraw nyo ng pauti-uti yung inyong mga maintenance medicine. Yan. Okay, ito na muna. Mawawala din po ba ang pananakit ng left shoulder ko
Dito kasi, matagal na po itong sakit. Ilang beses na itong, sabi ng hilot, puro one-sided sa paghiga. Until now, the pain is here. I am 20 days taking Pepsi twice a day. Then tomorrow, just only once a day na lang po. Iko para tuloy-tuloy. Ano to? May hilot daw to. Oo, nako. Ay, kung hilot po, parang kasi pila yan, saka sinasabi na yung hangin. Pero ako duda ko kung may mga frozen shoulder, related po yan sa puso, baka meron po kayo nagbabarang ugat, so kailangan po ma-check natin din yan. Ayan. Ulitin natin to kapag merong ganon, frozen shoulder. Oo, lalo sa mga, yung mga left side, tingnan niyo po yung mga arteries ninyo, baka merong mga barado, o di kaya mga excretor. Usually, pag gano'n ang mga condition, yung mga shoulder, yung mga numbness sa inyong mga left limbs ninyo, yung mga braso, baka po yan ay usually related yan sa mga sakit sa puso. Mga barado ugat. Oo. Huwag po muna nyo ipamasahe. Importante, magpa-laboratory kayo o magpa-check up po kayo. Ayan. Okay. Sabi ni Nelson Watson, hello po. Tanong ko lang kung pwede ba yan sa merong prostate enlargement na may maintenance na herbal medicine. Ay, naku, pwede po. Oo, napakarami po namin may ganyan. Pero pinaiinom namin. Ang Krebsy magandang partner kahit ano pa yung herbal medicine na tinitake. Oo, kasi nga tinutulong yan yung pong metabolism at saka proper absorption at saka para po maging effective yung iniinom ninyo kung ano pa man yung iniinom ninyo. Alam mo, Doc, eto pati ang napansin ko kasi merong mga feedback sa atin. Matagal na silang umiinom ng mga herbal medicine na para sinasabi para sa sugar, bumaba. Pero nagtitake sila ng Krebsy kasi ang sabi nilang ganon, alam ko naman na hindi kaya ng herbal. So sa loob ko, bakit ka nagtitake ng herbal kung di naman pala effective? Correct. At saka, ang sinasabi ko, kung iniinom nyo yan effective, dapat nare-reduce, nababawasan, hindi ang dami-dami yung iniinom. Oo, dapat ang naiiwan lang talaga sa atin yung supplement ninyo na kailangan yung micro at saka macro minerals. At saka po yung lifestyle ninyo, maayos ang pagkain ninyo, meron kayo exercise, tama ang tulog, tama ang tubig na pag-inom, wala kayong problema. Okay, so yun ang sagot ko. Kung gusto niyo gumana ng maganda, yung mga herbal medicine na tinitake nyo, samahan niyo ng Krebsy. Correct, for better absorption at saka po yung quality and efficiency sa inyong katawan nung iniinom ninyo. Okay. Doc, yung ating mga distributors? Okay, sa mga naghahanap at lalo po dito sa Laguna, lalo yung mga nasa kabukiran, yung pala may problema. Oo nga pala, nalimutan natin yung mga nasa bukid, wala po silang mga mercury available doon except yung mga maliliit na drugstore. Pero usually yung mga independent drugstore, bihira lang po ang meron. So kung wala, magre-rely po kayo sa ibinibigay namin mga distributor. Check nyo po ang numbers na ito para malaman nyo po, itanong ninyo kung meron po sa area ninyo. Ito po ang mga numbers, 0939-134-1785 o di kaya 0922-274-3424 o di kaya po tumawag kayo sa landline 358-2456. Kasi dito po sa Laguna, sa Santa Cruz, meron po kami kay Tita Julie. Santa Rosa kay Tita Amor, kay Tita Bioli. Sa San Pedro kay Amado. Sa Batangas po, Tanawan, kay Mang Cesar. Sa San Jose, kay Elsie Hernandez. Sa Cavite po, Cavite City, kay Tess Suarez. Sa Molino Tubacoor, kay Tess Reyno. Sa Dasmariñas, kay Mildred Palma. Sa Naik, kay Gina Hoxon. Sa Montalban po, Rizal, kay Rodas Pharmacy. Sa Antipolo, kay Mike at saka Ayan Agustin. Sa Bulacan, San Jose del Monte, kay Tita Silvia Bondok. Sa Bukawi po, kay Imelda Reyes. Pampanga, Mabalacat, Nelson Paras. Pangasinan, Burgos, Mary Jane Amistad. Sa Nueva Ecija, Haen, kay Tita Yoli Balagtas. Sa Metro Manila, Pasay po, sa Malipay, kay Dennis Coral. Marikina, kay Julio Moral. Sa Makati, Sembo, Lino Eco. Sa Bangkal,
Belet Jacinto, San Antonio Village, William Yao Jr., Mandaluyong Plainview, Lamberto Bonifacio, San Rafael, Benny Agustin, Parañaque, Las Piñas, kay Tita Beng, sa Pasig, Manggahan, Angelita Cawagas, Pinagbuhatan, kay Jael Alvarez, sa Pasig, Cainta, kay Tita Dang, sa Santolan, kay Celestina Boncay, Quezon City, Aurora Cubao, kay Tita Baby Biticon, Banahaw Street, Cubao, kay Tita Ana Balida, Project 2 and PUP, kay Tita Perry Noble, sa Farmers Cubao, kay Tita Jojo Castro, sa Veterans Village, kay Juice Casim, Araneta and QC Avenue, Wellington Lee, Caloocan, Camarin, Tita Telma Pepe, Malolos Bagong Barrio, Eddie Boy, Tirona Bagong Barrio, Bonifacio Maceda, Bagong Silang, Totoy Rabaca, Valenzuela po sa Isla, kay Tito Lito Wenceslao, sa Tide Leon, Nerissa Monteras, Malabon Longos, kay Resty Baquilar, Manila, Malate, San Andres, Lady M, sa Tondo, Georgie Albino, Kirikada Tondo, kay Tita Peli Villanueva. Yan, at ulitin lamang po natin para dun sa mga kababayan natin na bili sa Mercury Drug Stores. Ang spelling po ng Krebsy ay KREBBC. Isulat po ninyo sa isang papel, kita po ninyo sa pharmacist ng Mercury. Pag sinabi ng Mercury pharmacist na wala silang Krebsy, sabihin nyo, pakitingnan sa computer ninyo saan ang next branch na merong Krebsy. Ayan. Okay, tapos ulitin ko lamang po para dun sa mga gustong magtanong para Pancreas Wellness Center, kung pagkatapos ng June 5, kung open sila anong oras na mga schedule ng mga doctors natin, pwede po ninyong i-text si Tika Dang. Ito ang mga cellphone numbers niya. 0905-200-2217 at 0932-305-8717 para sa appointment. Kasi meron dito Doc Fanny, yung pwede pa matanggal yung mga sakit ng shoulders through acupuncture, sabi ni Doc Mike. Yan, magiging pwede po. Yes, sa Pancreas Wellness Center. Correct, oo. Kung kayo may mga problema sa mga baradong ugat o pakiramdam nyo, may mga pain, mga directed na pain, acupuncture and acupressure, pwede po. Okay. Batiin lang natin si Miriam Ramos ng Laguna. Nakikinig sa atin ngayon. Hi, Miriam. Okay. Ito na, yung tanong sa atin. Totoo ba yung mga pasma-pasma? Alin? Yung mga pasma-pasma? Pasma-pasma. Actually, meron sa alternative medicine, sa Pilipinas lang meron mga ganyang pasma-pasma. Okay. Yung mga lamig. Totoo ba yan? Actually, oo. I-recognize yan sa atin sa traditional medicine. Oo. So, pag halimbawa pagkatapos talik ng mag-asawa, hindi dapat naguhugas? Yes. Don't rush out of the bed para gumamit ng bathroom. Either maghuhugas or umiihi. Yan. So, hindi malagkit? Hindi ka naman talaga overnight natutulog. Pero wag pagkatapos na parang diretso agad. So mga ilang minutes kaya to? Oo, siguro naman, siguro mga pahinga ka muna ng mga 10 to 15 minutes na finally na medyo nag-settle down na. Plus, of course, bumaba na yung temperature. Remember, pag galing kayo sa pagtatalik, you're sticky and sweaty at mataas ang temperature. So, Doc, sandali hindi po natin magagamit yung pinag-uusapan natin pag SSO Friday. Yes, so, oo. Kailangan mag-banding muna kayo. Yung may banding muna. Oo. Parang may yakapan, may kissing, may spooning. Correct. Unless ikaw ay naiihi na talaga. Meron ganon. Meron nga. Diba? Pagkatapos kasunod ang ihi. Ayan. Pero yung para magbabasa ka kaagad, mag-shower,
wag muna. Oo, kasi para sa bakit bihira naman sa lalaki. Siguro para dun lang sa asawa niya. Kasi parang talagang feeling. Pero kasi karaniwan nga ng mga lalaki matutulog ng dire-diretso Oo, talagang ganon, oo. Kinakatulugan na nga Oo. Kasi nga, remember, di ba, mataas ang temperature yung pareho? O, kasi nag-iinit yung katawan. Oo, kasi syempre galing kayo sa ilang minuto yan or ilang oras. Para kang plancha, ngayon pa nag-shower ka, para ka biniligan ng malamig na tubig, ay pwede kang pwede sumirit yung mga nerves mo, yung mga ugat na tinatawag. Okay, so doon kasi ganito. Halimbawa sa atin kasi, may mga aircon kasi tayo, di ba? Paano kung halimbawa dun sa mga listeners natin, para bangga, wala naman kaming aircon, di syempre pagkatapos magtalik, lalo na yung pawis-pawis. Di yun kayo, para ka nag-exercise, ang lagkit-lagkit ng katawan. So, gano'ng katagal ang hihintayin mo bago pwede kang maligo? Ayan, kahit mga sabi ko nga, mga 10 to 15 minutes. Unang-una, bago nyo simulan ang lahat, i-ready nyo yung mga towel, mga tissue, basurahan, at kung ano-ano pa. Para kasi yung paglalagkit, punas muna, o yun yung mga immediate na pwede nyong gawin. Kung talaga kayo ay masyado ng malagkit, sticky, or masyado pawis na pawis, so magpunas muna until mag-subside po yung inyong temperature. Ayan. Okay, ito yung pangalawang tanong na do. Totoo ba na nakakaiksi at nakakapayak ng ari yung paghuhugas pagkatapos mag-sex? Naku, wala namang katotohanan nyo. Kung maliit yan, maliit na talaga. Liliit talaga siyempre pag... Hindi kasi, ang tanong niya, ang sabi niya, dati daw, mahaba at mataba yung ari ng asawa niya. Tapos bakit ngayon, biglang umiksi, tapos pumayat? Nako, baka ginagamit ko kani-kanino joke. Hindi. Paano magbabago yun ako pag paliligo? Talagang liliit siya pag nalamigan yan, uurong talaga yun. Kahit anong gawin niya. Uurong. Pero hindi, para yung malimit na pagbabasa o paghuhugas pagkatapos, hindi naman talaga yung galing yun doon. O baka nagkaroon lang ng problema kung talaga nahahalata yan lumiliit. Oo. Pero ganito, Dok, kapag ba tumatanda ang lalaki, umiikli yung kanya? Yes, oo. Kasi syempre yung mga nerves niyan, even yung mga, kita mo nga pati yung mga skin, medyo, kita mo, nangunguluntoy na rin. Hindi na kagaya talaga ng dati, matik. Diba? Ganun yun pa, nagkakaedad na. Siguro yung mga kikinig sa atin, walang na kayong dalawa, tatanda rin kayo, tutulugin kayo. Aba, hindi ba? Kaya nga, oo. Pero wala naman yun sa paghuhugas at ano. Unang-una, syempre pagkaedad, ganun talaga yon. Pangalawa, kung talaga namang, kung nagkaroon ng problema, kung talaga medically nagkaroon problema doon, minsan naaapektuhan din yun yung mga sizes. Pero hindi naman ganun ka-tremendous yung pagbagsak o pagliit o pagpayat. O hindi naman ganun. Alam mo, Dok, bigla ko nga naisip ngayon. Ano kaya ang itsura ng barangay chairman ng matatanda na? Bigla ko tuloy naisip. Nakakita ka na ba, Dok? Ay, oo naman. Ako, wala na talaga. Talaga na tabu. Siguro, mga 70 plus. Okay, ano itsura? Ay, alam mo yung foreskin? Oo, yung foreskin. Parang bumabalik lang halos. Parang hindi natulian na din. Paano parang hindi natulian. So, ibig sabihin, parang nag-shrink niya. Oo, nag-shrink talaga. Oo. Kaya nga, kailangan pag-ihi talaga, ihilahin pa talaga eh. Ay, gano'n? Oo, may mga gano'n. So, talagang kapag tumatanda, parang umuuro, parang lumiliit.
Correct. Oo. Kaya nga, tapos, ang isa pang problema niyan, baka lumalaki yung siya ng asawa niya, or masyadong na-expand. Aba, ay talagang aatrasyon ng konti. Sinasabi ko, malalaki yung tiyan, hindi na niya nakikita. Oo, at saka hindi, talagang mababalat yun talaga yun. Nako. Kaya, pag may lumalaki ang mga tiyan yan, ayan, nababawasan talaga yung size ng barangay chairman. Sandali, Doc. Tanungin ko lang ulit dun sa 7 years old, di ba? Kasi kapag hindi naman yung barangay chairman, talaga namang yung parang may foreskin, di ba? Oo. Ito ba yung sa 7 years old na sinasabi mo? Kahit erect siya, yung foreskin pa rin niya? Oo. Kaya talagang ganon. Meron parang syempre kaya sa balat, di ba nakikita mo kumukulubot? Okay. Oo, parang ganon din. Pero kahit erect, oo, makikita mo na merong mga portion na talaga may kulubot na rin. Okay. Ito naman, defensive to. Siguro ito, nagpapaga 50-60 na to. Sabi niya, hangga, hindi lumiliit si chairman, lumuluwang ang barangay hall ni Batama. Aba, ay gano'n naman talaga pag laging ginagamit. Ayan. Okay, sige. Sandali. Meron dito. Okay. Good evening, Pangga at Doc Bunny. Hindi po totoo yun. Kami, 35 years na, hindi na nagbago yung haba at laki ni barangay chairman. Parang na-promote pa nga. Ang nag-text si Magboy Lapidario ng Sampalo. Oo, di ba? Kasi naman, pareho naman silang tuloy-tuloy na active din at walang problema yung mag-asawang yan. Sa bagay kasi, Doc, may kasabihan, di ba? If you don't use it, you lose it. Correct. Kasi even kasabayan ng libido kasabayan ng desire. Pero kung lagi namang continuously nagagamit, so talaga yung expansion, syempre yung takbo ng dugo, yung daloy ng dugo, at saka tikas, naando pa rin sa barangay chairman. Kasi active pa kayo, sexually active. Ngayon, kapag hindi na nagagamit yan, at bihira nagagamit yan, talaga naman. Aba, hindi ba? Oo, hindi ba umurong yan? Para lang yan lapis. Pag hindi natatasahan lagi, aba, di pupuron. Kaya kailangan napapractice palagi. Oo. Okay, hanggang sa naturally na hindi na gumana. So, ang kailangan gawin kapag nagsisimula na magkaroon ng erectile dysfunction, magpatingin na rin sa doktor. Aba, oo, kaysa malungkot, maging malungkot ang mga gabi ninyo. Hindi nyo kung kailan meron na, oo. At ang isang dahilan, Doc, ng erectile dysfunction ay yung may sakit kayo. Mataas ang blood pressure, may diabetes, yung may diabetic, oo. Ayan, oo. Kaya kailangan magpatingin. At saka pabata ngayon, naku, nakakalungkot nga eh. Yung may erectile dysfunction, Doc? Oo, pabata. The youngest ko ngayong year, siguro 28 years old. Wow, 28? Oo, problema niya yon. Kaya lang, syempre nakakalungkot ako. Sabi ko, sayang naman. Anong dahilan, Doc, kung bakit ang bata-bata niya? Oo, kasi syempre abusado rin sa katawan. For one, pag chain smoker ka, isa rin yun na nagiging problema. Oo, yan. Imagine mo kung nakakadalawang pack ka a day. Ay, naku, yun na nga. Kaya, inamin naman niya. Oo, inamin naman niya. Kaya lang, sabi ko, naku, paano yan? Kailangan natin ng matagal-tagal na detoxification sa gagawin sa'yo. Ayan, okay. Eto muna, si General Fidel, i-greet natin. Pakigreet nyo naman mga nakikinig sa inyo, mga kasamahan ko sa laot ngayon. Kasi alam ko natututok na sila sa inyo. General Fidel Ituga, thanks, more power. Magandang gabi po or magandang umaga kung saan man kayong laot. Ito naman sabi ni Manny ng Tagi, Pangga and Doc Bunny, totoo po na lumiliit ng bahagya ang sandata, but not to the extent na mapapansin ng asawa or ikababahala ko. It is not the pen that counts, but how you use it. Pati po yung balls, mas bagsak na. Bagay na. Mas luy-luy.
na, kahit naman nakabitin yan, hindi napapanis. Pero tama yung sinabi ni Manny, it's not the pen that counts, it's how you use it. Correct yun. Maraming salamat, Manny, ng tagil. Okay. Yeah. Ito si Tita Dan lang merong message sa atin. Sabi dito, available din po ang detox for only 350 pesos sa Pancreas Wellness Center. May libreng 10 pirasong Krebs capsule pa. Wow! O, di magpa-detox na kayo para meron na kayo iinom na libre. Correct. May 10 pieces na Krebs na kayo. Okay. So, Doc, dito muna tayo sa ating partner ng Krebs, ang Alveo. Si Vito Yumul, taga Macabebe, Pampanga. Simula po nung nagtiyo ko ng Alveo, gumanda po yung pakiramdam, lumakas yung katawan ko. Kasi po, may sakit po ako dati na lung cancer. 4 na beses po akong nakimo, pero hindi po lumiit yung bukol. Mas lumaki pa po. Tapos nung pinuntahan po ako ng kakilala ko na nag-Alveo, pinatake niya po ako. Tapos doon po na tulungan yung katawan ko na lumakas po yung immune system. Nakatulong po na makaliit doon sa bukol. Tapos kada po makemo ako, wala na po akong nararamdaman na side effect, hindi na po ako nahilo, nasusuka, nalalambot. Lumakas pa po ako, tapos yung pakiramdam ko po, gumaan po. Mas nakakatulong po siyang lumit sa bukol. Tapos nagtaka po yung doktor kung bakit po hindi ako nalalambot. 8 beses akong nakimo. Nung una, hindi ko po sinasabi sa kanya. Tapos nung nalaman na tagal po, nakikita ko rin po na malakas ako. Dapat, sabi po ng doktor, dapat nakaratay ka na. Kasi stage 4 cancer ka, sabi nga nun. Pero nung nag-take po ko ng tagal, lumakas po yung katawan ko. Tapos nung bandang huli po, sinabi ko na rin po sa kanya, nag-take ako ng herbal. Sinabi ko po sa kanya na gano'n yung pangalan ng product. Tapos sabi niya, kung nakikita ko naman na nakakabuti sa'yo, nakakalakas ng katawan mo, ituloy mo, sabi ko mo. Kasi po, tuloy-tuloy, hanggang doon po dumating yung nagpa-CT scan po ako, nagpa-x-ray, nalusan na po yung bukol at hanggang ngayon po, nag-take ako ng Alveo. Hindi po ako nakalbo simula pong nakemo ako. 8 beses akong nakemo pero hindi po nalusaw yung buhok ko. Ayan, Doc Bunny, saan available ang Alveo? Yes, para po sa karagdagang informasyon tungkol sa Alveo, kung saan po siya makikita, para sa mga distributors namin, kasama po ng Krebs, pwede po kayo mag-text sa 0922-274-3424 o di kaya po magsadya po kayo sa amin sa 3rd floor ng Star Mall Edsa Show, Mandaluyong City. Hanapin niyo lang po yung Doc Bunny ng Chusling. Pati po sa Pancreas Wellness na magbubukas na sa June 5, meron din po diyang Alveo. Another quality product na may Acuna Philippines. Eto, paraanin ko lang muna yung text ni Tita Dan. Sabi niya, pagka ako nakakita na ng barangay chairman ng 84 years old. Yung lolo ko, 84 years old na po. Kuluntoy na at kulubot na, bedridden na po. Kararating lang from Canada, nagpa-uwi dito, nagdadialysis na po. Ayan, sayang, di na natin inangkot. Okay, titiraman po natin para dun sa mga gustong magtanong tungkol sa clinic hours ng Pancreas Wellness Center at sa detox na 350 pesos lang, tapos may 10 Krebs capsules na kayo. I-text niyo po si Tita Dan sa 0905-200-2217 at 0932-305-8717. Doc, yung mga clinic schedules mo for the rest of the week? Ayan, bukas po tuloy-tuloy po dito sa Laguna kasi medyo marami-rami pong nakapila. O kasi hindi ko maintindihan pa na dahilan. Ayan, so ngayon at saka bukas po meron na kami mga nakapila. Tapos Friday and Saturday po ngayong week, Sabado at saka po Biyernes ngayong week sa Star Mall po ng Edsa Show, Mandaluyong City. Dito po sa show po yan, sa crossing. Yan po yung clinic ko ngayong week. Kasi po sa Sunday, June 5 po yan, mag-o-open po kasi yung Pancreas Wellness
doon po ako magkiklinik sa kanila sa linggo. Ano po? Yan. At si Doc, ang gagamitin niya, yung bagong Version ng quantum magnetic resonance para yung 4th generation. Yan, pinakabago na yan. Yes, oo. Ayan. Okay. So, nagpapasalamat tayo, Doc, kay Engineer Moni Valle. Yes. And of course, kay Miss Krista Dios, ang ating CA. Yeah. Okay. So, Doc, I will see you on air tomorrow or I'll see you live tomorrow. On air tomorrow, Pangga. Ayan. Sa Okay. inyo pong lahat, magandang gabi po. Inyong napakinggan si Pangga Ruth Abaw sa Pangga Ruth Abaw Live. Sa himpilang mas todong lakas, DWIZ